Samantala, nakabantay ang Commission on Human Rights o CHR sa pamahalaan para tiyakin na masusunod ang patakaran ng United Nations para sa ligtas na pagbabalik bansa ng death row survivor at overseas Filipino worker na si Mary Jane Veloso. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Pinatitiyak ng Commission on Human Rights o CHR sa pamahalaan na masusunod ang mga batayang patakaran ng United Nations sa pagtrato ng mga kababaihan na nakabilanggo sa pagbabalik bansa ni Mary Jane Veloso. Sa pahayag ng CHR, pinaalalahanan nito ang gobyerno na dapat isulong ang United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women Offenders o ang Bangkok Rules sa kaso ni Veloso, gayon din sa iba pang Person Deprived of Liberty o PDLs. Nagpahayag din ng suporta ang CHR sa mga effort ng gobyerno upang makamit ni Veloso ang hustisya matapos ang higit 10 taon. Una nitong pinasalamatan ng pamahalaan ng Indonesia sa muling pagbubukas ng kaso ni Veloso at sa mga inilatag nitong konsiderasyon sa desisyong ipinataw sa kanya. Ito nila ay produkto ng diplomasya at ng pagiging proactive ni Pangulong Bongbong Marcos at ng Department of Foreign Affairs na higit sa isang dekadang nakikipag-usap at umaapela sa Indonesian government. Ang pagpapauwi kay Veloso ay alinsunod sa polisiya ng Indonesia na ilipat na ang mga foreign prisoners sa kanilang mga bansang pinanggalingan o home country. Ayon sa CHR, ang hakbang na ito ay nagsisilbing simbolo ng pag-asa sa mga migrant worker na humaharap sa parehong sitwasyon. Nanindigan naman ng CHR na patuloy nitong pangangalagaan ang karapatan ng mga Pilipino, kabilang na ang mga Pilipino na nagtatrabaho sa labas ng bansa, at sisiguruhin na walang pang-aabuso silang mararanasan. Si Veloso ang overseas Filipino worker na naaresto noong 2010 sa Indonesia at nasentensyahan ng bitay dahil sa kasong drug trafficking. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.